purihin ang ating Panginoong Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus. Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Ang ating morning devotion po sa umagang ito ay magmumula sa lugar ng Door of Faith Taichung, Taiwan sa pangunguna ng Pastora Carolina Villarosa under supervision of Pastora Neverisa Masareno. Purihin po ang Panginoon. At bago po tayo tumungo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay handugan po muna natin ng awiting pagsamba ang ating Panginoon. Awitin natin, maghari kayo o Diyos. Hallelujah. 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 Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, Jesus. Purihin kayo, Holy Spirit. Hallelujah. Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, sa inyong anak na gagamitin sa umaga. Patuloy ninyong ipatong ninyong makapangyarihan kami sa kanyang. Hayaan ninyo,
Kaya dalangin namin, Panginoon, patuloy na pangunahan ninyong inyong gawain mula sa simula hanggang sa matapos. Hallelujah. Ngayon pa lamang, Panginoon, ay tinatanong natin sa inyo kapagpumayan ng inyong gawain. Hallelujah. Na hindi makagagawa ang kaaway. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, sa inyo po namin ibinabalik, O Diyos, ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, pagdakila at pagwalhati. Sa natatanging pangalan, O Diyos, ng iyong anak na si Jesus, aming hari at tagapagligtas. Amen. Amen. Purihin po, Panginoon, at ngayon po ay darako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos na pangungunahan po at ihahati ng ating kapatid, Sister Michelle Asisto. Amen. Purihin ng Panginoon. Isang pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay ating pong matatagpuan sa aklat ng 2 Timoteo chapter 4 verse 5. Aking pong babasahin ang sinasabi ng Diyos sa 2 Timoteo chapter 4 verse 5. Ngunit ikaw, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa mga paghihirap, gawin ang tungkulin mo bilang tagapangaral na magandang balita at tuparin mo ang mga tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos. Pagiging ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Bago po tayo magpatuloy sa kanyang mga salita, tayo muna lahat ay po sumandali at hilingin natin ang pagsama ng banal na Espiritu sa ating pag-aaral na ito. Dakilang Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat. Purihin kayo, Panginoon, tuwalhin ang inyong banal na makapangyarihan pangalan ng Diyos. Hallelujah. So, Panginoon, hallelujah, pwede kami tumulong sa maaari na makapangyarihan ng Diyos, O Diyos. Hallelujah. Hindi mo nagpapakumbaba kami sa umagang ito, ngunit wala kami magagawa kung hindi ninyo kami sasamahan at kapulihan sa umagang ito. Holy Spirit, we welcome you in this place, Panginoon. Hallelujah. Nagpunin mo ang puso ng aking mga kapatid sa aking sulat ng mundo ito na makapakikinig ng inyong mga salita. Lord, pagpalarin ninyo ang bawat salita na lalabas sa aking labi, Panginoon. Hallelujah. Ito maging pagtuturo, pagtuturo, pagsasaway, Panginoon, sa aking mga buhay. Tulungan ninyo kami na namin na patuloy na kayo lamang ang siyang maitaas at mga parangalan sa umagang ito. Patuloy na ibaba ang aming sarili, O Diyos, sa pinakamababang antas ng paglilingkod at hindi ang aking kamalian ang makita kung hindi ang kabanat ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa katupayan ng aming pagkikinig na nanalangin sa umagang ito. Anumang pagkakanilan ng kaaway aming kung sinasaway in the mighty name of Jesus. Salamat po, Diyos, sa inyong lahat ng papuri para pagdalakilan at tulumanhati sa inyong makapangyarihang anak na si Jesus. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen. Purihin ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan minsan pa ay magmumula po sa aklat ng 2 Timoteo chapter 4 verse 5. Aking pong muling babasahin ang sinasabi dito sa 2 Timoteo chapter 4 verse 5. Ngunit ikaw, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa mga paghihirap, gawin ang tungkulin mo bilang tagapangaral na magandang balita at tuparin mo ang mga tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos. Amen. Purihin ang salita ng Diyos. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya ni si Timoteo. At inaatasan siya ng kanyang ama sa pananampalataya sa Apostol Pablo na tuparin o gawin yung tungkulin bilang isang tagapangaral ng magandang balita. Sabi nga po sa aklat ng unang Pedro, chapter 1, verse 3, sabi doon, sa unang aklat ng unang Pedro, chapter 1, verse 3, sabi nga po doon, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. Sa 4, sabi niya doon, at sa pamamagitan din ito, ipinagkaloob niya sa atin ang mahalaga at dakilan niyang mga pangako. Ginawa niya ito para mapagahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundo ito. Ano ang gustong sabihin ni Apostol Pablo, mga kapatid? Na hindi sa ganang atin kung bakit natin magagawa o masusunod o matutupad yung tungkulin na ito na ibibigay sa atin ng Panginoon.
hindi sa ganang ating, sa ganang kalakasan, sa ganang karunungan na mayroon tayo. Ngunit ang sabi doon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para makapamuhay ng may kabanalan. Amen. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na sumasa atin, yan ang bibigay sa atin ng power, ng lakas, ng strength upang patuloy tayo makapagpatuloy, magawa natin yung mga bagay na dati noon, nang hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, ay hindi tayo komportable. Mahirap para sa atin na gawin yung mga bagay na ito. Ngunit dahil nakilala natin ang pagkaisa na tayo sa ating Panginoon, we are united with Christ. The Spirit of the Lord is in us. Amen. Sumasa atin yung makapangyarihan, ang Espiritu ng Panginoon. Ito yung nagtutulak sa atin na magawa yung mga bagay na imposible sa atin noon. Ngunit ngayon, nagagawa na natin sa tulong ng Espiritu ng Diyos. At sabi doon, kung ang ating pamumuhay ay kagaya ng sinasabi ng salita ng Diyos, hindi natin malalabag ang utos ng Diyos. Sabi diyan sa Galatians chapter 5, ito yung bunga ng Espiritu na makikita sa atin. Sabi diyan sa Galatians chapter 5, verse 22, sabi na, simulan po natin sa 22, sabi po niya, ngunit ito ang bunga makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, may pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, sa 23, kaninamunan, at pagpipigil sa sarili. Unang nabanggit doon sa text ng ating binasa, sabi doon, ngunit ikaw, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Amen. Ito yung unang makikita, hindi po una. Doon sa bandang huli, sa verse 22, makikita ito bilang bunga ng banal na Espiritu. Sabi doon, may pagpipigil sa sarili. Amen. Isa itong fruit of the Holy Spirit na dapat makita sa atin bilang naglilingkod o sumusunod sa kalooban ng Panginoon. At sabi doon sa number 1, unang putos po natin bilang, sabi doon, ang title na pala natin, sabi doon, maging handa sa pangangaral ng magandang balita sa lahat ng panahon. Number 1 points po natin, pagpipigil. Pagpipigil sa ating mga sarili. Pagpipigil sa lahat ng oras. Sabi doon, ang taong walang pagpipigil sa sarili ay madaling bumagsak at madaling magkasala. Amen. Totoo po, amen, diba? Kasi kapag ginagawa mo yung mga bagay na nagmamadali ka, you are not in control sa pagsasalita, sa pagkilos mo. Sa pagkilos na lamang po, kapag wala kang control sa mga bagay, di ba? Madalas tayong magkamali. At ito yung sinasabi ng Panginoon sa Kawikaan chapter 29 verse 11. Ang taong hangal ay hindi makapagpipigil sa kanyang galit, ngunit ang taong marunong ay nakapagpipigil ng kanyang sarili. Amen? Ibig sabihin, kapag hindi mo kayang pigilin ang iyong sarili, yung pananalita mo, yung pagkilos mo, sabi doon, ikaw ay isang hangal. Ngunit kapag ikaw ay marunong, sabi doon, marunong ay makapagpipigil ka sa iyong sarili. Hindi ka na nagsasalita ng mga bagay na dire-diretso ka na lang. Dati ganun tayo, di po ba? Nasasabi natin yung mga bagay dahil gusto natin sabihin, hindi tayo nag-iisip. Ngunit dahil ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin na napipigilan natin yung mga bagay na hindi na dapat natin gawin sa buhay. At salamat sa Panginoon, sa biyaya niya, patuloy tayong nababago ng Panginoon sa mga bagay na ito. Sabi pa dyan sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 5 hanggang 8, dahil namumuhay na kayong lahat sa liwanag at hindi sa kadiliman, huwag maging pabaya, katulad ng iba na natutulog, kundi maging handa sa pagpipigil sa ating mga sarili. Ito po yan. 1 Thessalonica. Dahil namumuhay na kayong lahat sa liwanag at hindi sa kadiliman, huwag maging pabaya katulad ng iba na natutulog, kundi maging handa sa pagpipigil sa sarili. And maging handa tayo na gawin yung mga bagay na alam natin na kapag hindi natin pinontrol yung ating mga sarili, ay babagsak tayo sa pagkakasala. Amen. Dahan-dahan sa pagsasalita, dahan-dahan sa pagkilos, dahil sa panahon natin ngayon bilang nakakakilala na sa Panginoon, lahat ng ating galaw, lahat ng ating pagsasalita, lahat ng ating kilos, yun po ba, ay napapansin ng mga tao sa paligid natin. Itong mga unbelievers ay mga ano natin ito, mga audience. Kung tayo ba ay magkakasala, di po
ba? Kaya pigilin natin yung ating mga sarili. Marami nakatingin sa atin. At higit sa lahat, mga kapatid, nakatingin ang Diyos sa atin. Amen. Nakatingin ang Panginoon sa bawat nating ginagawa. At tulungan tayo ng Panginoon na laging makapamuhay sa Espiritu at hindi sa laman. Amen. Upang magawa natin yung mga bagay na ito. Sabi doon, sa kwento ni Haring David, kung sakali bang nagkaroon siya ng pagpipigil sa kanyang sarili, sa palagay po ba natin siya pa ay nagkasala? Hindi po ba? Isang bagay doon, bakit nagkasala si Haring David? Hindi po ba? Kasi hindi niya napigilan yung pagnanasa ng kanyang katawan. Amen. Isang malaking bagay na pagkakasala. Ganun din sa ating mga buhay. Kung hindi natin kayang pigilin yung ating mga sarili, talagang magkakasala tayo. Salamat sa biyaya ng Diyos at patuloy na napipigilan natin ang ating mga sarili. Dahil ang banal na Espiritu ay sumasa atin. Amen? Sabi doon, paano tayo makapamumuhay na may pagpipigil sa sarili? Ang salitang pagpipigil sa sarili ay nangangahulugan makontrol o hawakan ang isang sitwasyon. Amen? To control the situation. Ibig sabihin, hawak natin yung sitwasyon. May pagkokontrol. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng panloob na kakayanan upang kontrolin ang ating sarili at mamuhay sa paraan na hindi pinangungunahan ng sariling damdamin. Amen. Hindi kapag nasa sitwasyon tayo na pinagalitan, kapag nasa sitwasyon tayo na tinutuwid tayo, di po ba? Ano yung pinapanguna natin sa ating mga sarili? Nangunguna ba yung damdamin na doon ba yung, ayan na naman, pinagalitan na naman ako, mauuna ba yung damdamin sa ating mga buhay? O sabi doon, or mamumuhay tayo na pinangungunahan ng banal na Espiritu. Amen. It's a matter of our emotion o yung Espiritu ng Diyos yung ating ipapanguna sa ating mga buhay. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon na maging matalino sa bagay na ito, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon na hindi yung emosyon yung laging namumuna sa atin, na magiging madamdamin tayo, na laging nalulungkot na lang tayo, di po ba? At kapag nandun na tayo sa sitwasyon, nagdudwell tayo doon sa damdamin kaysa doon sa mapalakas tayo ng Espiritu. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ang ating kakayanan sa pagbibigil sa ating sarili ay nagbubulot ng banal na Espiritu. Ay ang kakayanan natin sa pagbibigil sa ating mga sarili ay dulot ng banal na Espiritu na sumasa atin. Katulad po ng sinasabi natin sa ating binasa kanina, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan, ng lakas sa atin, sa lahat ng kailangan natin para makapamuhay ng may kabanalan. It is just because the Holy Spirit who is inside of us, kung bakit natin nagagawa mga bagay na ito, nakakapamuhay tayo ng may kabanalan, ng may katuwiran. Amen. Hindi sa ng ating talaga, mga kapatid, kundi sa kabutihan ng Panginoon, sa Espiritu ng Panginoon. Siya ang pinanggagalingan ng lahat ng ito. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng disiplina sa sarili. Amen. Dinidisiplina ng Diyos ang ating mga sarili. Sa 2 Timoteo chapter 1 verse 7, sabi dyan, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng kaduwagan, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at ang disiplina sa sarili. Amen. Ang Espiritu ng Diyos, ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi yung Espiritu ng pagkatakot, Espiritu ng kalungkutan, Espiritu ng damdamin, amen? Hindi yung mga Espiritu ng mundong ito, kundi ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, mayroong pag-ibig, mayroong disiplina sa sarili. Amen? Kaya tayo nagiging matuwid, kaya tayo nagiging banal sa harapan ng Panginoon dahil ang Espiritu ng Diyos na sumasa atin, yung kumikilos at gumagawa nito. Dahil sa biyayang ito ng Diyos, natatanggihan natin ang mga makamundong pagnanasa at nakakapamuhay ng mayroong katuwiran. Salamat sa Panginoon. Dati ang ating mga buhay ay nasa kadiliman, dati ang ating mga buhay ay talaga namang katulad din ng iba. Pero purihin ng Panginoon dahil nakasumpong tayo sa Kanya at patuloy na binabago ang ating mga buhay, ay patuloy nga po tayo magpabago sa ating Panginoon. Sabi pa doon at hindi lang yan, ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos upang patuloy na baguhin pa ang ating mga makasariling pagnanasa. Amen. Meron din tayong mga gustong mga bagay na makuha. Pero tinutulungan tayo ng Panginoon na huwag na gawin yung mga bagay na iyon. Kasi hindi naman yung nakakalugod sa Panginoon. Amen po ba? Huwag na natin gawin yung mga bagay na hindi nakakapagpalugod sa ating Panginoon. Sabi dyan sa Tito chapter 2 verse 11 hanggang 12,
Sapagkat, Tito chapter 2 verse 11 hanggang 12, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Panginoon, hindi lang tayo dinidisiplina. Tinuturuan tayo, hindi lang yung kapangyarihan ng Diyos. Tinuturuan pa tayo ng Panginoon. He is our great teacher. Amen. Tinuturuan tayo na makapamuhay, natalikdan na yung mga kasamaan at makamundong pagnanasa ito para makapamuhay tayo na may kabanalan, na may katuwiran, na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sabi dyan, sa baba po tayo, sa chapter 3 verse 3, sabi dyan, sapagkat noong una, tayo rin ay kulang sa pangunawa tungkol sa katotohanan at masuwayin. Amen. Hindi naman tayong lahat ay pare-parehas noon bago tayo nakakilala sa Panginoon. Amen. Tayong lahat ay nagkakasala at aminin natin sa ating mga sarili. Sabi natin ng salita ng Diyos, wala naman pong matuwid, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. At aminin natin, tamang sinasabi nito sa salita ni Apostol Pablo, ni Tito, sabi doon, sapagkat noong una, tayo rin ay kulang sa pangunawa tungkol sa katotohanan at tayo ay masuwayin. Amen. Ngunit patuloy na binabago ang ating mga buhay at patuloy natin paghariin ang Espiritu ito sa ating mga puso. At number 2, sabi doon, magtiis ka sa paghihirap. Amen. Yan ang ating number 2. Magtiis tayo sa mga paghihirap na darating, mga kapatid. Magtiis tayo sa mga paghihirap na darating. Kaakibat ng mga biyaya at pagpapala ng Diyos ay mayroong daranasin ng mga pagtitiis. Alam natin ito, mga kapatid, bilang lingkod ng Diyos. Hindi exempted yung mga taong naglilingkod sa Panginoon. Katulad na sinasabi ng iba na kapag tayo ay naglingkod na sa Panginoon, ay exempted na tayo sa mga problema dahil may Panginoon tayo. Hindi po ito po, mga kapatid. Habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, mas marami pang pagsubok ang darating. At ito ay hindi nililihim sa atin ang salita ng Diyos. Ito ay hayag sa atin, sinasabi ng Panginoon na marami pang paghihirap at pagtitiis ang daranasin natin upang makapagpatuloy sa paglilingkod. Ngunit anong sabi ng Diyos? Anong sabi ni Apostol Pablo? Sa 2 Timoteo chapter 3 verse 10. 2 Timoteo chapter 3 verse 10. Ang sabi po niya, ngunit ikaw, Timoteo, alam mo ang itinuturo mo, ang aking pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtyaga, pag-ibig at pagtitiis. Alam mo rin ang dinaranas kong pag-uusig at paghihirap. Hindi linit sa atin yung pinagdaanan ng unang lingkod ng Diyos, si Apostol Pablo, mga kapatid. Alam natin yung kanyang mga paghihirap at gayahin natin kung paano siya nagtagumpay sa kanyang buhay pananampalataya ay dahil sa pagsama ito ng Panginoon sa kanya, ang banal na Espiritu na kumikilos sa kanyang buhay, ang siya nagpanatili sa kanya sa takbuhin iyon upang magawa niya yung nais ng Diyos. Amen. Ganon din tayo, kung paano siya nagtagumpay, gawin natin ito example sa ating mga buhay. Amen. Salamat sa Panginoon. Bibilisan ko na lamang. Sa pangatlong puntos po, sabi doon, ang paggawa or pagsunod or pagtupad sa tungkulin bilang lingkod ng Diyos. Sabi doon sa ating teksto, gawin ang tungkulin mo bilang tagapangaral ng magandang balita at tuparin mo ang mga tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos. Tuparin natin ang tungkulin na ibinigay ng Diyos sa atin. Maaari tayong gumawa o sumunod sa ating mga tungkulin ito na hindi nauunawaan. Ngunit alam natin dahil hindi na makapangyarihan ang Diyos na sumasa atin. Dahil ang kaisipan ng Panginoon ay hindi natin kaisipan at ang kanyang pamamaraan, mga kapatid, ay hindi natin pamamaraan. Minsan hindi natin nauunawaan, ngunit sumunod tayo dahil alam natin na ito ay makakabuti para sa atin. Amen. Sabi doon, tuparin natin ang tungkulin bilang mga lingkod ng Diyos. Ang tema natin, itong taon na to, sabi po doon, di ba sa Mateo 28:20, sabi doon, dahil sasamahan tayo ng Panginoon hanggang sa dulo ng mundo. Dahil kasama natin ang Panginoon, mapagtatagumpayan natin ito at magagawa natin, matutupad natin ang tungkulin na ito. Patuloy natin panghawakan ang salita ng Panginoon. Ang turuan silang sumunod sa Diyos. Turuan natin bilang tagapangaral ng magandang balita. Ihayag natin o turuan natin yung mga taong ito na sumunod sa Panginoon. Dahil hinahanap ng Panginoon sa mga oras na ito, mga kapatid,
pusong mayroong pagsunod sa Panginoon, yung pusong mayroong pag-ibig sa Panginoon. Dahil kung mayroon tayong pag-ibig sa Diyos, mga kapatid, lahat ng bagay ay madali lang gawin. Amen. Magagawa natin na may kagalakan, magagawa natin ang lahat ng bagay na hindi tayo nagre-reklamo. Kapag mayroong pag-ibig sa ating mga buhay, amen, nagiging magaan yung sitwasyon na kahit akala natin burdens, di po ba? Pero dahil mayroong pag-ibig at ang Espiritu ng Diyos ay pag-ibig, mga kapatid, the fruit of the Holy Spirit is love, number 1, talagang magagawa natin yung mga bagay na ito. Salamat sa Panginoon. Kapag nagmamahal tayo, di po ba, kahit mawalan tayo, okay lang, basta magawa natin o maibigay natin, mapasaya natin yung isang tao. Gawin natin ito. At ang Panginoon lang, yung dakilang, yung isang huwaran, kung paano siya umiibig dahil sa dakila niyang pag-ibig sa atin. Hindi natin ito mga papantayan. Ngunit sa maliit na bahagi ng pagsunod, amen, makipartake tayo sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Napakabuti na kanyang mga salita. At ulitin ko lamang, ano ang kailangan nating mapaghandaan, mga kapatid, bilang nagtuturo o nagkahayag ng salita ng Diyos. Sabi doon, maging mapagpigil sa lahat ng oras, maging mapagtiis sa mga paghihirap na darating, gawin natin ang tungkulin bilang mga lingkod ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Paghandaan natin, hindi ang mga buhay, hindi ang buhay natin sa mundong ito. Paghandaan natin ang kayamanan natin, hindi sa mundong ito, kundi sa langit na bayan. Makibahagi tayo sa mga paghihirap at pagtitiis na dinanas ng Panginoong Jesus. Amen. At itong ating ginagawa ay gawin natin na parang Diyos yung ating pinaglilingkuran. Sabi nga po sa salita ng Diyos, anuman ang gawin mo, uminom, kumain, lahat ng ito gawin mo sa ikapupuri ng ating Panginoon. At purihin ang Diyos. Purihin ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay sa umagang ito.